Ah, Okay. So, ayan guys, pag-aralan natin kung paano nga ba ma-automate yung business natin sa online. Paano natin ilalagay yung negosyo natin sa online na automated na. Okay, so pag-aralan natin yung mga kailangan nating tools, yung mga platform na kailangan natin para ma-set up natin yung automation natin. So guys, eto medyo ano siya, technical ano. So, tsagain natin na aralin yung gantong klase ng system or gantong klase ng strategy dahil eto guys yung tutulong rin sa atin para magkaroon tayo ng maraming customer sa online. Ibig sabihin, ano kapag ka natutunan mo to, kusa na lang darating sa iyo yung mga customers mo, kusa na lang sila yung lalapit sa iyo or sila na yung maghahabol ng mga ng ino-offer mo para bumili. Gusto niyo ba 'yon? Type ng number one kung gusto niyo na yung customer na yung kusang naghahabol sa inyo para bentahan nyo sila ng offer nyo. Type ng number one kung gusto nyo ganong strategy. Ayan. Alright. And ano ang advantage yung guys na kapag sila na yung mismong naghahabol sa inyo? Ano, so ibig sabihin kapag sila mismo yung naghahabol sa inyo, hindi ka na mahihirapan pa na convincehin sila. Tama? Hindi mo na yung kumbaga sa ginagawa kasi natin or ginagawa ng karamihan, ano, kino-convince nila yung tao na or pinipilit nila yung tao na bilhin yung produkto nila. Tama? So dito kapag natutunan nyo kung paano i-automate yung business nyo, dito hindi na kayo yung mismo na talagang maghahabol sa mga prospect nyo, kundi yung system na inilagay nyo or yung ginamit nyo ng system. Ang sabi ko nga kapag ka natutunan nyo to, hindi na po kayo marireject. Ano, hindi na tayo iiyak. Kadalasan kapag ka na-reject tayo, di ba, madalas ang sakit sa dibdib. Lalo na mga emotional. Ma-reject lang. Coach, ayoko na. Suko na ako. Wala naman naniniwala sa akin. So, yung mga ganung bagay, maiiwasan na po natin. Ano, maiiwasan natin yung mga ganung bagay. So, ay yung mga benefits na pwede po natin makuha kapag meron tayong automation system. At ang kagandahan niyan, kapag ka meron kang automation system, ibig sabihin, 24/7 gumagana po yung negosyo natin. Natutulog ka, nagbabakasyon ka, so meron kang negosyo na tumatakbo. Even na nagtatrabaho ka, ibig sabihin hindi ka na magwo-worry na yung negosyo mo is mapabayaan mo. Ayun yung advantage kapag marunong kang mag-set up ng automation system mo. Actually guys, this is not a full automation system na once na na-set up mo is hindi mo nakakausapin si client. Actually, purpose nito is makahanap ka ng mga customers na lalapit sa'yo. And then, once na nag-join na sila, doon mo na lang sila kakausapin. Kumbaga, less effort lang. Okay? Less effort siya na hindi mo na kailangan pang one by one, step by step sila turuan na ikaw mismo. Dahil maglalagay ka na ng mga guide or mga step-by-step system na kailangan na nilang sundan. Okay? So, meron na yon na guide para kung paano sila, paano nila malalaman yung negosyo mo and then paano sila makakapag-join sa business mo. So, ipapakita ko sa inyo, ipapasilip ko sa inyo kung paano nagwo-work yung isang automation system. Okay? Ready na ba tayo? Ayan. Type ng number 2 kung ready na tayo na matutunan yung pag-set up ng automation system. Okay? So, eto guys, nakikita nyo, eto yung mga kailangan nating mga tawag dito, mga platform na kailangan natin para ma-set up natin yung automation system natin. Number one is yung Facebook page. So, kailangan marunong ka or kailangan makapag-set up ka ng sarili mong Facebook page. Bakit kailangan natin Facebook page? Kasi ito po yung gagamitin natin para makapag-run tayo ng ads at makapag-set up tayo ng automation chatbot. Okay, so sa Facebook page, ano, dito po papasok lahat ng mga inquiries natin para dito sila magtanong or dito mo ibigay yung mga information na kailangan nila na malaman. Okay, sa Facebook page po. So, yung Facebook page, karaniwan ang tawag dyan is business page. Yan, business page po siya. So, iba siya sa profile Facebook natin, iba yung Facebook page. So, ayan, meron na rin naman tayong mga tutorial niya kung paano gumawa ng Facebook page. Napakadali lang naman yan kung hindi pa tayo marunong or wala pa tayong Facebook page. Meron na rin po sa YouTube niya, pwede natin panoorin. Or meron rin po tayong tutorial niya kung paano tayong mag-set up ng Facebook page. So, once na meron tayong Facebook page, anong next na gagawin natin?
So, kailangan na natin or kailangan natin aralin na yung Facebook ads. Ayan. So, kailangan marunong na rin tayong mag-run ng Facebook ads. So, kung hindi pa tayo marunong mag-run ng Facebook ads, don't worry dahil tuturuan ko rin kayo ng mga basic kung paano mag-set up ng Facebook ads. Ano? So, ang tawag talaga dyan is Facebook advertising. Ayan. So, ito po yung tools na ginagamit or system na ginagamit ng mga online entrepreneur, lalo na po yung mga sikat sa online, kung paano sila nagkakaroon ng 6 to 7 digit income sa online. So, yung Facebook ads po, yung isa sa pinaka ginagamit nilang tools. Ano itong Facebook ads? So, wala po itong pinagkaiba dun sa, di ba nanonood tayo ng TV? Then, sa TV may nakikita tayo ng mga advertising. So, wala tong pinagkaiba sa ganong klase ng advertising. Kaya po siya tinawag na Facebook advertising. Ang pinagkaiba lang nito, dito, pwede po tayo dito na mag-ads, mag-ads na hindi mo kailangan magbayad ng milyon. And hindi mo kailangan maglabas ng malaking capital para makapag-advertise ka ng sarili ng negosyo mo or ng products mo. Okay, so ayan yung advantage dito sa Facebook ads. So ano pa yung kaganda sa Facebook ads? Sa maliit na halaga lang, pwede ka na makapagsimula. Pwede mo nang ipakita yung negosyo mo sa maraming tao. Okay, so kaya siya tinawag na Facebook ads. Through Facebook, guys, pwede yung ipakita sa mga friends nyo or hindi nyo man friends sa mga tao na sa Facebook yung negosyo po natin. Okay, so alam naman natin sa panahon natin ngayon, mostly ng mga tao is nasa Facebook na. Tama po ba? Mostly is nasa Facebook na. So, i-maximize natin yung Facebook accounts po natin. Through Facebook ads. So, dito guys, makapag-set up tayo ng ads natin. Then, dyan na sila mismo mapupunta yung lahat ng mga tatawag nating audience. So, yung mga audience natin, sila po yung magiging clients po natin. Then, ang kaganda sa Facebook ads, dito, hindi tayo yung basta lang mag-ads na ipapakita natin sa lahat. Alam mo yung parang, tawag dito, yung kalat-kalat. Ibig sabihin, papakita mo sa lahat ng tao. Dito, pwede yung targeted yung specific na tao na gusto niyo lang pakitaan po ng negosyo natin. Pwede yung ganun. So, meron yung tatawag na demographic kung saan magsa-set up tayo ng age, location, then background kung ano yung kung sino yung mga tao na gusto natin pakitaan ng ads po natin. Okay, so pwede natin i-set up yung so, dito sa Facebook at guys, napakaganda nito dahil pwede natin i-target at i-retarget yung mga tao na nakakita na ng business po natin. Okay, so ganun yung Facebook ads. So, Facebook advertising po yan. Okay? So, soon, malalaman natin yung lalim pa nung Facebook ads. Then, once na marunong tayo or alam natin paano mag-Facebook ads, next na kailangan natin is yung automation chatbot. So, yung automation chatbot, ito naman yung tutulong po sa atin kung paano yung mga customers natin or paano natin maigagad yung mga customers natin papunta dun sa video or paano sila makapag-join sa negosyo natin. Yung automation chatbot, ito na rin po yung magpa-follow up sa kanila araw-araw hanggang bumili sila ng offer mo or nung produkto na binebenta mo. So, dito sa automation chatbot, guys, ito yung system na kumbaga magko-convince na sa kanila para bumili nung ino-offer mo. So ito na yung kakausap, hindi na ikaw yung mano-mano pa. Lalo na 'di ba karaniwan na kapag meron tayong mga customers sa online, ang karaniwan na ginagawa natin is sinasagot natin sila ng minsan, 'di ba? Halimbawa sa comment section, sasagot natin ng PM send. 'Di ba ikaw pa mismo manually nung sa setup ng ganun or ikaw pa yung sa send then once na comment mo na yon, ang gagawin mo is pupunta ka dun sa messenger niya para i-message sa kanya yung yung information or yung ibibigay mo na yung details ng negosyo mo. So, ganun yung karaniwan na ginagawa ng iba. Pero dito, kapag meron ka ng automation chatbot, so once na set up mo na yan, then pumunta sila dun sa Facebook page mo. Okay? Nag-message sila sa Facebook page mo, meron na pong kusa na sasagot sa kanila or magbibigay ng information at mag-guide sa kanila na mag-guide sa kanila para malaman nila yung business offer po natin. Ayun. So, ayun yung purpose nun. So, less effort ka na pagdating sa pakikipag-usap sa mga customers mo. Lalo na, halimbawa na lang, sa isang araw,
pumutok yung Facebook ads mo, then merong 100 people na nag-inquire dyan sa Facebook page mo. Kaya ba natin i-assist yan lahat? Halimbawa, kung sabay-sabay yan, hindi po natin kayang i-assist yan. So, ang kailangan natin is mag-set up ng automation chatbot kahit na po ah, para po yung mga tao, madali natin ma-replen at mabigay po natin or lahat po sila is mag-guide natin step by step dun sa mga kailangan po nilang gawin. Okay? Lalo na dun sa business po natin, ino-offer natin sa negosyo. So, mabibigyan natin mga video, mga image na pwede nilang malaman yung negosyo po natin. Ibig sabihin, hindi na ikaw manually na mag-send. At ang kagandahan niya kapag meron tayong automation chatbot, so, ito yung good news. Kapag katulog ka, may magme-message sa kanila. ano? O even natutulog ka, nagbabakasyon ka, busy ka sa family mo. So, hindi ka nagwo-worry na mapabayaan mo yung negosyo mo. So, ayan yung purpose ng automation chatbot. At ang advantage niyan, guys, never na po tayo mare-reject. Yan, never tayo mare-reject. So, hindi ka na magiging emotional. Na kapag ka hindi nag-join yung client mo, yung sa'yo or yung nag-inquire sa'yo, okay lang. Okay? Bakit? Kasi automation na po yung kausap nila, hindi na po talaga ikaw. So, paano mo sila i-guide na ikaw na mismo? Once na meron po silang mga tanong na hindi mo na i-set up sa automation chatbot or ready na po silang mag-join sa iyo. So, ganun na lang yung pakipag-usap mo. Kumbaga, less effort ka na. So, yung ibang time, may ibibigay mo pa sa ibang bagay na pwede mong gawin. Okay? So, ayan yung purpose ng automation chatbot. Napakaganda nito, guys. Medyo technical lang to, pero alam ko naman na kayang-kaya nyo sundan yan at kayang-kaya nyo i-set up. Kasi kung nagawa ko, I'm sure na magagawa nyo rin po ma-set up yan. Okay? Ayan. Then next, kapag meron ka ng automation chatbot, gagamit naman po tayo ng tinatawag na landing page. Okay, so yung landing page naman, anong purpose ng landing page? Dito mo naman po ibibigay yung information ng negosyo natin or ng offer po natin. Halimbawa na lang sa business natin. So dito nila mapapanood yung uh, video, yung video ng marketing plan natin para malaman nila yung business offer po natin. So diyan nila makikita sa landing page. So mamaya ipapasilip ko sa inyo yung example ng landing page. So anong klase yan? Actually, website din siya. Ang pinagkaiba lang ng landing page, ito po is nakafocus sa target market po natin. Yan. So nakafocus lang siya dun sa offer po natin. Unlike sa website talaga, so about company yung makikita nila. So dito hindi po So makikita niyo mamaya yung difference po niyan. So meron siyang nilalaman na video. May video po siya na kung saan mapapanood po ng customer natin yung business offer natin. And then meron na rin po yung guided kung paano sila makapagbayad yan. Mode of payment. Meron na yung mode of payment kung saan sila magbabayad. Then once na nakapagbayad sila, mapupunta yun sa system kung saan makikita mo na yung payment po nila. Then ipaprocess mo na lang yung payment nila. 'Di ba? So napakadali na lang, guys. From Facebook page, nag-run ka na lang ng ads. So sa ads dito ka kukuha ng mga target mga audience mo, mga target market mo. So diyan ka kukuha ng mga market mo sa Facebook ads. Then mapupunta sila sa Facebook page mo. Kapag napunta sila sa Facebook page mo, meron ng automation na sasagot sa mga basic na question po nila. Halimbawa, how? Paano gawin yan? O may main office ba? So, ibig sabihin, hindi na ikaw manually na magsisend pa. Then, once na nabigay mo na yung information, meron ka ng landing page. Anong purpose ng landing page? Para mapanood nila yung negosyo po natin o yung offer na gusto mong ibenta. And then, ang kagandahan niya, kapag meron kang landing page, professional pong tingnan. Okay? So, nakakataas rin po yan ng possibility na bumili po yung customers po natin. So, ayun yung advantage ng landing page. Professional tingnan yung negosyo po natin. Then, nakapagbayad na sila, na-process natin yung payment. What next? Anong gagawin? O i-add mo na sa community po natin. Halimbawa, kung meron tayong Facebook group or meron tayong GC, so doon na natin sila i-add. Para naman, maka-attend sila ng ating mga training. Like sa atin, meron tayong Tuesday, Thursday, Friday, Saturday training. So, para malaman nila or mas malaman nila yung lalim ng negosyo po natin. Kumbaga, dyan na po mangyayari yung tatawag na duplication. O tulad ngayon, Friday.
So matutunan din nila kung paano mag-automate ng business. Ibig sabihin, ma-duplicate mo yung mismong downlines mo or yung tao mo. Ang kagandahan niyan, mas na-duplicate yung tao mo. O, halimbawa na lang, natuto rin sila mag-Facebook ads. 'Di ba? Pag natuto na mag-Facebook ads, makakuha ng at least 10 inquiries or client or bagong members. At least 10 na lang araw-araw. So ibig sabihin sa loob ng isang buwan, meron ka ng 300 downlines. 'Di ba? O what if kung 10 yan na natuto? O, tagi-isa na lang na makuha nila araw-araw. So not bad, meron ka pa ng 300 downline sa loob ng isang buwan. So ayun yung advantage, guys. Then pag-usapan din natin yung lalim ng Facebook ads. Yan, ano yung Facebook ads? Kasi meron po itong budget na ginagamit dito. Hindi po ito yung free na magagamit natin. So nagbabayad po tayo kay Facebook ads para ipakita niya yung business po natin sa ibang tao. Pero huwag kayong mag-alala, isipin lang natin yung Facebook ads is investment po yan. Okay? Investment po yan sa business natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano i-compute na kung panalo kayo or talo kayo sa ads nyo po. Okay? So, ayan yung mga kailangan natin. So, screenshot nyo na guys or ilista nyo na para alam nyo yung mga kailangan natin gawin. So, una, kung meron tayong Facebook page, ayan, so i-optimize na po natin. Yan, ayusin natin. Then, next is aralin natin yung Facebook ads, then automation chatbot. Then, kailangan natin ng landing page. Okay, so landing page para professional yung business natin. Pero kung wala tayong landing page, pwede naman through automation chatbot. Kasi automation chatbot, pwede rin po tayo magpa-join dyan. Pero advantage lang kasi kapag meron kang landing page, maganda pong tingnan yung negosyo po natin. Okay, professional talaga siyang tingnan. So, ayun yung advantage nun. Right? And so, ayun yung mga kailangan natin, guys. Yan. Yun. So, ito guys, ito yung sample ng landing page. Ayan. So, landing page guys, meron yung business presentation kung saan mapapadun nila yung negosyo natin. Then, register. Ayan. So, once na napan nila, then ready na sila na mag-join. Meron dyan register, meron ng mode of payment. Once na nakapagbayad sila, process na kaagad natin yung payment nila. And then, after ma-process yung payment nila, what next? Oh. Dito na guys, kikita na po tayo ng commission natin. So, once na kumita tayo ng commission, ang next, i-add na natin sila sa community para ma-duplicate na po natin sila or maturuan na rin po natin sila ng negosyo po natin. Okay, so ayun yung kagandahan ng landing page. So, ang landing page guys, personal landing page, meron siyang link. Yan, parang ganito guys, meron siyang link na naka-personalize po sa atin. Naka-personalize po sa atin. Okay? So, ayun po yung landing, ayun po yung sistema na kailangan natin gawin para makapag-set up po tayo ng ating automation chatbot. Okay? So, marami ba natutunan guys? Type ng number 2 kung maraming natutunan. Yan. Ayun, good, good. Yan. So, ayun guys, yung mga kailangan natin, I hope na isulat nyo para sa mga next training po natin. Isa-isahin po natin yan. Pero ngayon, bigyan ko na kayo ng idea about sa chatbot. Ayan, so bigyan ko na kayo idea para at least alam nyo na guys. Ayan, so try natin ito. By the way, ang ginagamit ko pala na platform, ayun para po sa mga baguhan, ito po yung ginagamit kong platform pagdating sa chatbot. Paano ako makapag-set up ng chatbot? So, ito po, bootcake.io. Yan. So, i-type nyo lang po yan. Okay, type nyo lang po yan para makita nyo yung website na yan. Okay, itong platform na ito. So guys, para makapag-set up tayo ng ating automation chatbot, required po talaga dito yung desktop or laptop para makapag-set up tayo. Kasi kung cellphone or tablet yung gagamitin natin, medyo mahirap po. Mahirapan talaga kayo. Kasi meron po mga features na hindi po lumalabas sa desktop or cellphone. Okay, sa tablet or sa cellphone. Okay? So hindi po lumalabas dyan. Kaya kailangan po talaga laptop or desktop. Okay? Yan. So, hanap ako dito ng isang Facebook page na pwede natin gamitin for the sample lang para mabigyan ko ng idea kung paano mag-set up ng ating automation chatbot.
Okay? Hmm? Try natin. I think ito yata. Pwede yata ito. Hmm? Okay, loading. Yan. Wala bang audience? Okay, so check natin kung may laman or wala. Ayan, may laman siya. Ayan, so delete lang natin yung laman. At least, konti lang yung laman niya. Yan. Okay. Ayan. So ito guys, yung system or platform na ginagamit ko para makapag-set up tayo ng automation chatbot na i-connect po natin sa page natin. So paano siya may connect sa page guys? Simple lang naman, kailangan once na magla-login kayo dito, sa bootcake.io, kailangan naka-login rin po kayo sa Facebook account nyo. Ayan. So kailangan naka-login kayo sa Facebook account nyo. And then, once na naka-login kayo sa Facebook account nyo, ganito po yung makikita nyo dyan. Check lang natin ito. Dito yata. Yan. Hmm? Wala, wala. Okay. Baka dito. Hmm? Dashboard. Ayan. So, ganito po yung makikita nyo, yung kanina. Yan. So, ito pala yun. Okay. So, ganito yung makikita nyo, guys, kapag nakalagin kayo sa Facebook account nyo, then nag-open kayo ng bootcake.io. So, try ulit natin para at least malinaw. Ayan. Kasi nakonek ko na kasi siya eh. Yan. So, i-connect nyo lang yung Facebook account nyo. Mas na-connect nyo ng Facebook account nyo. So, ganito na. So, nakita nyo dito guys, marami ng Facebook page na nakakonect. Kasi na-connect ko na po siya lahat. Pero once na bago pa lang yung account natin sa Bootcake, ang mangyayari niyan, wala pa po kayong makikita ang Facebook page yan. So, paano yung mako-connect yung Facebook page nyo? Kailangan nyo lang i-click itong add new page. Yan. So, click nyo lang itong add new page. Then, dito po makikita nyo yung pwedeng i-connect natin. Messenger, Instagram, WhatsApp, TikTok, Zalo, then, ayan, marami. So, kailangan lang naman natin is Messenger. Ayan, click lang natin itong Messenger. Then, dito guys, makikita nyo na yung mga Facebook page na pwede po nating i-connect. Ayan, so makikita nyo na dito guys. Ayan, then click nyo lang yung active. Ayan, click nyo lang yan. So, balik na tayo dun guys, sa natin. So, ganun lang yung pag-connect ng ating Facebook page para makita po natin dito sa natin dashboard. Then, piliin na natin or hanapin na natin yung page na gagamitin natin para makapag-set up tayo ng automation system. Yan. So, ito yung piliin natin. Then, ang gawin natin dito guys, once na nandito na tayo, okay, so makita natin ganito siya, yung page niya, yung sa unahan niya. Then, ang gagawin natin dyan, hanapin lang po natin yung sequence. Yan. So, hanapin lang natin tong sequence. Okay? Yan. So, ganito guys, kapag wala pang laman. Wala pang laman yung ating sequence. Okay? So, ano ibig sabihin ng sequence guys? Dito ka po magse-set up ng iyong auto follow-up message. Yan. Dito ka po maglalagay ng auto follow-up message natin. Okay, then, para makapaglagay tayo ng sequence natin, kailangan na natin i-click itong create new. Yan. So, sa merong mga desktop dyan or merong laptop na nakakasabay, pwede nyo akong sundan, guys. And then, lagay lang tayo ng name ng ating sequence kung para saan to. Sige, lagay natin dito ay first inquiry. Then, click lang po natin tong create. So, kailangan meron kayong title, guys, nung sequence na ilalagay nyo dyan para hindi nyo makakalimutan or alam nyo kung para saan yung sequence na yan. Okay? Halimbawa na lang, misa kasi merong mga page, o parang gato, bigyan ko ng idea. Yung iba kasi merong mga page na nagbebenta ng mga iba-ibang produkto. Then, syempre, iba-ibang produkto, iba-iba rin pong message yon.
Halimbawa na lang, magbenta tayo dito ng ano, perfume. So ilagay ko dito, perfume. Then, kunyari, magbenta ulit ako ng ibang product, halimbawa, spirulina. So, another sequence na naman yun para sa spirulina. So, ganun yung purpose nun, guys. Ano? So, kailangan meron kayong sequence name. Ayan. So, ganito yung makikita nyo, guys, pag meron na kayong sequence. So, anong gagawin natin para mapag-set up ng sequence message? Click lang natin itong ginawa natin, guys. Yan. Pag-click natin yan, click lang natin tong this button. Yan. Then, pag-click natin yung this button, dito guys, ito na po yung gagawin natin or dito po tayo maglalagay ng message po natin. Yan. So, create new reply. Click lang po natin itong create new reply para makagawa po tayo ng message po natin. Yan. Okay, so eto na guys, nakita nyo dito na pwede tayong maglagay ng message. Enter message content. Yan. So kung dito, first message natin, syempre ang kailangan mo natin gawin is i-welcome muna natin yung ating customer na pupunta po doon sa ating page. Halimbawa na lang, and hi. Then gamit tayo dito guys, ano nung first name, name, full name. So eto guys yung ginagamit natin para ma-mention natin yung pangalan po nila. Di ba minsan napapansin nyo kapag halimbawa sa isang page nag-inquire kayo, tapos biglang nakita nyo nandun yung pangalan nyo. Halimbawa, hi Juan o hi Petro, mga ganun. So, eto yung guys yung ginagamit nila, yung first name, name, full name. So, dito nila nilalagay yan. Yan. Halimbawa, ganyan. So, makikita nyo dyan, ICJ, parang ganun. So, lalabas po yung pangalan po natin dyan or nung customer po natin. Ayan. So, yan. Yan. 6 to 7 figures income. Halimbawa guys, ayun yung ating first message kay client. Ano? Then, ang gagawin natin dyan, once na okay na sa atin yan, oh, pwede natin yan i-click yung save. Yan. Click natin yung save. Dahil ayun yung first message natin. Then, pwede rin naman tayo maglagay dyan ng, kunyari, gusto natin lagyan ng image, o pwede rin, click lang natin tong image. Yan, click natin tong image. Kung gusto nyo gallery, maraming pictures, o pwede kayo maglagay dyan. Ano? Yan. So, halimbawa, ayan, so wag na tayo maglagay guys, medyo kasi loading yung ating internet. Yan. So, kung gusto nyo maglagay ng pictures, pwede yan. Yan. So, delete natin to. Then, click lang natin tong save. Yan. So, once na-click natin yung save, balik tayo dito sa ginawa nating sequence, yung first inquiry. Yan. So, meron na tayong first sequence, guys. So, i-edit lang natin to. Pwede natin i-edit yan. The sequence message to para at least matandaan natin kung anong laman nung message po natin. Lagay natin dito is welcome message. Yan. One. Okay? So, napalitan natin ng pangalan. Next, ang gawin natin, kung napapansin nyo dito sa may bandang, eto, dito sa may timeline, so papalitan po natin yung oras kung anong oras po sila or anong oras po magsisend yung message po natin. Yan, click lang natin yan. Then, mapapansin natin dito, merong, ayan, immediate, minute, hours, then day. So, pili tayo kung kailan ba magme-message yung ating message dun sa ating customer. Kapag pinili natin itong immediate, ibig sabihin, once na napunta sila sa page natin, naklik nila yung page natin, automatic magme-message po ito or babato po yung message po natin kay customer kasi naka-immediate po siya. Then pag minute, pwede po natin baguhin. Halimbawa, after 1 minute,
O pwedeng after 2 minutes, after 3 minutes. So pwede natin baguhin. Okay? Pero ako, karaniwan, ginagamit ko dito kapag ka first message is immediately. Or immediate lang. Yan. Then the rest, okay na yan. Huwag na natin baguhin. Pero pwede rin kayong gumamit ng date and time. So karaniwan itong date and time, ginagamit lang po ito kapag kunyari sa mga event. O tulad niyan, halimbawa, meron tayong event sa sa December 7. December yung event natin. Ang gagawin niyan, kapag napunta sila sa page, so sa December 7, doon pa lang po magbabato yung message po natin. Ganun po siya. Okay, ganun po yung pag-date and time. So, pwede natin set up ng ganun. Yan. So, once na okay na yung nilagay natin dyan, click lang natin yung save and update. Huwag natin kakalimutan na i-click tong save and update, guys. Kasi kapag dito natin to na-click, baka magtaka tayo, hindi bumabato yung ating message. Kasi hindi po natin na i-click yung save and update. So, kailangan ma-click po natin yan. So, once okay na, napalitan natin yan, guys. Next is, kailangan natin i-activate itong button na ito. Yan. So, kapag ganyan pa lang yung kulay niya, ibig sabihin, hindi pa po yan activated. Kailangan i-click po natin yan. Yan. Pag-click natin, so, magiging ganyan na po siya. Meron ng color. So, ibig sabihin, activated na po yung ating message. Anytime, once na may nag-message sa page natin, guys, babato na po yung message yan. Marami natutunan, guys? Nandiyan pa ba? Yan. Type number 2. Kung marami natutunan, guys. Iba nakatulog na, no? Nakakantok talaga to, guys. Kasi medyo technical, Pero sa mga willing talaga na matuto, babaran tong training na to. Kasi actually guys, sa iba binabayaran to ng mahal. Okay, so dito sa atin, libre na natin makukuha. O matututo na kayo paano mag-automate ng business. Ayun nga lang, ang lang dito guys, medyo hindi siya ganun kadali ituro. Hindi siya ganun kadaling hindi siya pwedeng ibagsak ng isahan lang. Kailangan talaga, yan, attend tayo lagi ng training para matutunan natin yan. At yung training natin is every week pa. Kumbaga sa isang linggo, isang beses lang tayo makapag-training ng ganito. Yan. Pero okay lang, at least natututo tayo, guys. Then, kung gusto talagang mas mabilis kayong matuto, pwede naman kayong bumili ng mga tutorial sa ibang mga nagtuturo ng automation chatbot or ng automation system. Actually, marami na nagkalat, guys. Pwede kayong matuto niyan. Ang lang is kailangan nyo lang mag-enroll or bumili. So, dito kay Success Lab, libre na natin matutunan yan. Okay? Kaya kailangan tsagain natin para matuto po tayo ng online marketing. Yan. So, dito pa lang tayo sa part ng automation chatbot kasi ito po yung kailangan talaga natin matutunan para once na matutunan tayo mag-Facebook ads, alam natin paano mag-set up ng automation chatbot. Ibig sabihin, hindi ka na back to ulit. Kasi ang problema sa iba, inaral muna yung Facebook ads. Then after nun, hindi naman sila marunong pang mag-set up ng automation chatbot. So, nasasayang yung mga inquiry. Hindi na follow up. Napaka-importante guys, lalo sa offer po natin na meron tayong follow-up system. Kasi ang customer po natin sa online, hindi po kaagad yan bumibili ng isang tinginan lang. Once binigay mo na yung details, yung information, pinag-iisipan pa po nila yan. Then yung iba naman, ang nangyayari dyan, wala pa po silang pangsalo or wala pa silang capital, wala pa silang pabili ng offer natin. So, ang nangyayari guys, maghihintay muna sila ng mga ilang araw. Ang nangyayari nga kapag lumipas ng ilang araw, so pwede makalimutan ka nila. Kaya importante na meron tayong follow-up para nakikita po nila yung ating offer. Okay? And then the more nakikita nila yung offer, tumataas po yung chance na bumili na po sila ng offer natin. Okay? So ayun po yung gamit ng automation chatbot para ma-follow up po natin sila. Ayan. So, balik tayo dito guys sa pinag-uusapan natin. Nakapag-set up na tayo ng ating first message. Ang question, paano tayo makapag-set up ng another message po natin? So, simple lang. Click lang natin itong add message. Yan. Nasusundan ba guys? Type number 2 kung nasusundan.
Ayun, good, good. Yan. So, paano tayo makapaglagay ng another message? Click lang natin tong add message. So click natin add message. Then, ganun pa rin yung process, guys. Click lang natin tong create new. Click lang natin yung ano. Yan. Then, ganun pa rin yung makikita natin dito, guys. Then, maglalagay na tayo ng next message follow-up po natin sa kanila. So, ano yung gagawin natin? Next na gagawin natin, ibibigay na po natin yung ating details sa offer po natin. Halimbawa, sa business po natin is yung video presentation. O paano natin ibibigay yon? Ganito na ang pag-setup. So, pwede nyo itong gayahin or pwede kayong gumawa ng sarili nyong setup. Yan. Parang ganito ang gagawin natin. Yan. So, pwede kayong gumawa ng sarili nyong message, guys. Ano? Pwede kayong gumawa ng sarili nyong message. Then, click. Tingnan natin. Yan. Then, gamit tayo ng emoji. So, pwede kayo maglagay ng emoji dito, guys. So, click nyo lang ito, itong naka-smile. Then, lalabas yung emoji dyan. Yan. So, click the button below to access the video training. So, nakita nyo dito may add button. I-click lang natin itong add button. Yan. Click natin yan. Then, click ulit natin para ma-set up natin siya. Yan. So, pwede natin palitan yung title niyan. Halimbawa, watch the video now. Okay? Ayan. So, napalitan natin yung title. Then, kung meron tayong landing page, ayan, kung meron tayong landing page, pwede natin ilagay yung URL. Yan, yung link. Ano, pwede natin ilagay yung link. Yan. So, click lang natin yan para malagay po natin yung link po natin dyan. So, once na ganito na yung lumabas, meron ditong enter URL. So, ilalagay na po natin yung ating landing page dyan. So, click lang natin to. www, lagay lang natin .sc399.com/CJ. Ayan. So, ayan yung landing page ko, guys. Ano? Yan. Then, once na nalagay natin yung link na natin, okay na yung link natin, i-click lang po natin yung save. Click lang natin yung save. Okay, so, pansin nyo guys dito. So, ito yung sample na makikita ng customers po natin. Ano yung mga nag-inquire po sa page natin. Ganyan po yung itsura niya. Yan. So, pag-click nila ng button na yan, automatic, madadirect na sila dun sa ating website or dun sa ating landing page. Okay? Yan. So, ayun yung gamit ng button. So, pwede rin tayong maglagay pa ng ibang message dito sa, pwede pa tayong mag-add ng button kung gusto natin. So, karaniwan kasi ginagamit ng button na to kapag iba-iba yung offer natin. Yan. So, dun po ginagamit yan. Yan. Then, kapag okay na guys, pwede ulit natin i-click yung save. Click natin yung save. Okay, so once na save na yan guys, so okay na po yung second message po natin. So naibigyan na natin yung ating details or yung link natin dun sa customers po natin. So then balik tayo dito sa
first inquiry na ginawa nating sequence. And then, ganun pa rin yung process. I-check natin yung timeline kung kailan siya magsasend. At least mag-send siya after natin mga 1 minute. Yan. So, always double check nyo to guys. Baka kasi mailagay nyo dito days. So, ibig sabihin, after 1 day pa magsasend yung message natin. Okay, so make sure na tama yung nilagay natin dito. Yan. Minutes then save lang natin. Yan. So, napalitan na natin yung timeline. What next? Click na natin tong activate. Yan. Ibig sabihin, magsisend na po yung second message natin. Then, pwede natin i-rename ulit para matandaan po natin. Sabihin natin, landing page. Landing page link. So, meron tayo guys, second message natin. Then, pag gusto po ulit natin magdagdag, o dito ulit sa add plus message. O, lagay ulit tayo plus message. Click lang natin yan. So, ito lang guys, so para makagawa tayo ng another, tawag dito, another follow-up message natin sa kanila. Okay? Then, create lang din ulit. Click natin yan para makapag-edit po tayo. Yan. O now, napasa natin yung link natin. Ibig sabihin, mapapanood na yung video po natin. Okay? So, what next? Bigyan mo na ibang information. Halimbawa na lang, ibigay mo sa kanya yung packages po natin. O, ito po yung mga products. Ano ba? Products or packages. Guys, Success Club. Sample lang to guys. Okay, sample lang. Then, halimbawa, image yung ibibigay natin o pwede tayong gumamit ng gallery. Ayan, gamit tayo ng gallery. So, dito guys, sa gallery, maglalagay tayo ng mga image. So, turuan ko kayo paano gamitin tong gallery para hindi kayo malilito. Actually, ako nung una, nalito rin ako dito. Pero ngayon, alam ko na kung paano siya ang gamitin. Yan. So, click lang natin itong upload photos. Yan. Click lang natin to upload photos. So, pwede nyo na pala i-adjust kung gaano kalaki yung photo na makikita nila. Pwedeng maliit lang, yung parang kasing laki lang ng, alam mo yung pang Facebook banner natin, pwede yon. Pero kung medyo malaki, square siya, so ito yung gamitin natin. So, depende sa image na gagamitin natin. So, click lang natin upload. Yan. Then, hanap tayo ng image na pwede natin gamitin, na sample lang. Halimbawa, product siya. Yan. Okay. Hmm. Halimbawa, ito na lang. Sample na lang yan. Ayan yung product natin. So, once na yan, wait nyo lang mag-upload. So, ganyan yung makikita nila. Okay, so once na upload na yan, lagyan na natin title. Ano ba yan? Ano ba yung image na? Halimbawa na lang, product number 1. Or lagay natin yan. Halimbawa, perfume. O, pwede ganun. Then, enter subtitle. O, dito, bahala na kayo nang pwede nyo ilagay. Pwede nyo ilagay dyan. Halimbawa, sa business natin. Or kung meron kayong details na pwede ilagay dyan, o pwede rin. About sa perfume. Ayan. So, nalagyan natin guys ng title at subtitle. Then, what next? Para mapaglagay ulit tayo ng image, paano siya? So, click lang natin itong add. Yan, click natin itong add. Yan. So, nakita nyo may lumabas dito another picture. Click lang natin to another picture na yan. Yung nakasign na picture. Yan. So, ganun din yung process, guys. Click lang natin itong upload. Then, pili tayo ng pictures na pwede natin gamitin. Halimbawa, ito. Yan. Wait lang natin siya mag-upload. Once na nag-upload siya, okay? So, dito, ulit lagay tayo ng title. Halimbawa na lang is product number 2. Number 2, then dito kahit ganito na lang, simple business, easy business.
Yan. So, meron na tayong dalawang image. So, makikita nyo dito guys, pwede nyong click yung arrow na to para makita nyo yung sample. Ayan. So, pwede nyo i-click dito para makita nyo yung unang mga ginawa nyo. So, meron na tayong dalawang image. Kapag gusto mo pa ulit makapaglagay ng image, click mo lang itong add. Okay? Makapaglagay ka na ng image dyan. Bawa ito. Yan. So, kunyari, kapag sobra naman yung nalagay nyo, pwede siyang i-X. I-click nyo na itong X, so mawawala na yan. Yan. So, babalik siya dun sa dalawang ginawa natin. Okay? So, halimbawa, okay na yan. Nakapaglagay tayo ng ating gallery. Ng mga products natin. So, ang gagawin natin, click lang ulit natin itong save. Yan. Then, balik ulit tayo sa first inquiry. Yun ulit, setup natin, ayusin natin yung timeline. Always, guys, ang unang i-check niya itong timeline. Okay, itong timeline niya para at least alam niyo kung kailan siya magsisend. Kasi normal nakalagay dyan after 1 day. So, after 1 day pa magsisend yung message natin. Then, lagay natin dito, minute, ilang minutes. Siguro lagay natin, siguro 1 hour na lang para at least hindi medyo makulit. Kasi pag sunod-sunod, baka makulitan yung customer natin. 1 hour, so okay na yan. Lagay natin. Then, click the save and update. Click natin yan. Okay na yung ating nalagay dyan. Then, always check kung activated ba yung ginawa natin. So, on po natin yan. Kailan ma-on po natin. Yan. So, ayun guys, meron na tayong tatlong auto follow-up message. Okay? So, ayan. Nakapag-setup na tayo. So, ganyan lang guys, gumawa ng sequence po natin. Okay? So, halimbawa, ito, first inquiry. Yan. So, ayan yung sequence po natin dito kay, halimbawa, kay Success Club. Okay? So, once na nakapag-setup ka na dyan, okay na yan. Then, balik tayo sa sequence. Then, halimbawa, gusto pang gumawa ng isang sequence. Ayan. So, ito naman gawin natin, what if? Halimbawa, what if hindi siya nakapag-inquire sa atin? So, pwede pa rin natin siyang i-follow up. Halimbawa, no zero click auto. Sige, ganyan na lang. No zero click. Ibig sabihin, yung tao is hindi niya napanood yung business opportunity natin. Yan. So, click lang natin tong create. Pasin nyo guys, dalawa na yung ating sequence. Yan. So, yung first inquiry na una, then next is yung no zero click. Ibig sabihin, hindi pa ito nakapanood ng video natin. So, click lang natin ito para set up ulit tayo. Then, ganun pa rin, click natin itong this button, ayan, para makapaglagay tayo ng auto messages. Okay, so ganun pa rin yung pag-setup niya. Ayan. Okay, so marami ba natutunan guys? Type ng marami sa mga maraming natutunan. Uy, naging 16,000 follower, tayo, participant. Yan. Ha? So, ito guys, yung platform na ginagamit natin, yung bootcake.io. So, explore na yan guys, explore na yan. So, ngayon, ayan lang muna yung ituturo ko sa inyo, yung paano pag-setup ng sequence. Then, next training natin, ang pag-aralan naman natin is yung pag-setup ng MMR. Then, yung paglagay ng rules para yung automation chatbot natin is gumana. Okay? So, ayan na lang muna sa ngayon, guys. Yan, para hindi tayo ma-overwhelm. So, yung mga natutunan natin ngayon, kailangan guys, i-apply po natin more on practice. Okay? More on practice, lalo na po sa pag-setup ng automation chatbot. Okay, more on practice para ma-perfect po natin. O, kahit hindi perfect, at least maganda po yung pagkaka-set up po natin ng automation chatbot. Kasi malaking impact po yan para yung customer natin is bumili po sa atin. Hindi lang sapat na marunong tayong mag-FB ads or hindi lang sapat na meron tayong landing page. Kailangan meron rin tayong automation chatbot na magagamit. Lalo na sa ginagawa nating network business. Okay? Lalo na sa network business. Kasi dito sa network business po, ang offer natin is negosyo. Okay? Negosyo, kumbaga, opportunity yung offer natin. Unlike kapag mga product yung binibenta natin, so,
iba kasi yung strategy kapag ka product yung binebenta, ano, product lang. So iba rin yung sa business opportunity. Yan. So kailangan talaga natin i-follow up sila para mag-join sila sa offer po natin. Alright? Yan. Then sa mga hindi pa marunong na gumawa ng tawag dito, kung ano yung ilalagay mo sa automation chatbot mo, guys, turuan ko kayo. Sige, ihapyaw natin to guys, yung isang ano, platform na ginagamit ko kung paano makakuha ng follow-up message o paano ka makapag-set up. Kasi ang question dyan, di ba guys, halimbawa, alam mo na kung paano yung mag-set up ng automation chatbot. Ang next na question kasi dyan, ano yung content na ilalagay mo? Tama po ba? Okay, kayo napapaisip paano kung ano yung content na ilalagay nyo. So, i-share ko sa inyo guys yung pwede natin gamitin para makakuha tayo ng pang-message natin. Yan. Oops, loading lang, loading. Naglo-load lang guys. Yan. So, search screen lang. Share screen. Yan. Kita na ba yung screen natin guys? Type ng number 1 kung kita na yung screen. Okay, good. Yan. Sino ba guys familiar dito sa kay ChatGPT or gumagamit na ng ChatGPT? Meron na ba? Type ng number 5 yung mga gumagamit na ng ChatGPT. Uy, good. Si Coach Christian, no? Gumagamit ka na coach ng ano, ChatGPT. Ayos. Nagagamit Yan. na ako. So, sino ba si ChatGPT, guys, para sa hindi nakakaalam? Actually, isa po siyang AI. Okay? Etong AI po, ano na usong-uso na ngayon, na kapag ka meron tayong gustong malaman, pwede po natin tanungin si AI. So, yung isa sa platform na ginagamit ko is yung ChatGPT. Ayan. So, ano yung kaya ibigay ni ChatGPT? O, tanongin mo natin si ChatGPT. So, parang ano lang naman to, guys. Human, hindi siya human, ano, AI nga eh, di ba? Isa siyang artificial intelligence na kapag tinanong mo siya ng information, parang mas specific yung ibinibigay na information. Unlike kay Google, 'di ba? Si Google, kapag nag-search tayo kay Google, may binibigay rin siya ng mga information. Kaso hindi talaga siya yung swak dun sa gusto natin na makuha. So eto, kay ChatGPT, 95% may bibigay niya yung gusto nating information. Halimbawa na lang, kung hindi ka marunong mag-set up or wala ka pang idea paano magkaroon ng automation chatbot, o pwede siyang itanungin. O pwede mo siyang hingan din ng auto follow-up message. Ayan. So, bigyan ko kayo ng idea guys kung paano natin ma-maximize tong chat GPT. So, gamitin natin siya. Halimbawa, magsa-set up tayo ng automation chatbot natin. Okay? So, ang gawin natin ganito. Pwede siyang Tagalog guys ha kung ano para mas maintindihan nyo Tagalog. Kasi ako hindi naman masyadong marunong mag-English. Para walang problema ka chat GPT yan. Ganito lang siya guys. Maglagay lang tayo dito. Halimbawa, automation chatbot yung gagawin natin. Sabihin natin kay ChatGPT, bigyan mo ako ng powerful 25 messages.
Powerful follow-up, 25 follow-up messages para sa aking, sabihin nyo kung ano yung negosyo nyo para at least alam niya. Network business. Business. Yan. Sabihin nyo, network business, ano yung negosyo nyo. Then sabihin nyo, oh, so, hiningi na natin, di ba, bigyan mo ako ng powerful 25 follow-up. Follow-up messages para sa aking network business. Then, space, tag dito. Yan. Lagay tayo dito kung halimbawa, pwede nyo ilagay dito company name. Company name, ano nga yung company name mo? Halimbawa, Success Club. Then, target market. Sino ba yung target market mo? So, lagay mo rin. Sino ba yung gusto mo makakita or sino ba yung magbabasa ng message mo? Lagay mo dyan, OFW. May OFW yung target market natin. O, employee. Para yung ibibigay sa iyo na follow-up message is tutungma or para dun sa mga OFW tsaka employee. Ayan. So, kunyari, ay yung target market natin. Then, lagay din natin location. Philippines. O, Pilipinas. O, pwede rin wag natin lagyan ng location. So, depende kasi yan. So, wag natin lagyan ng location. Ang ilagay na lang natin dito, yung ano natin, offer. Ano yung offer mo? Ano yung offer mo? Halimbawa na lang, nag-offer tayo ng automation chatbot. Oh. Ayan, ayun yung offer natin. Then, lagay mo dyan for limited slot only. Ayan. So, makikita nyo guys yung resulta niyan mamaya. Then, lagay nyo dyan yung packages na meron kayo. So, eto guys, ang purpose nito, binibigyan natin ng idea si ChatGPT dun sa gagawin niyang 25 messages follow-up. Okay, para meron siyang idea kung ano ba yung ino-offer mo. Ano ba yung gusto mong mabasa ng customer mo. Okay, so binibigyan natin siya ng idea. Packages mo is 399 and 1699. Yan. So, halimbawa, yun na lang muna, guys. Ano? So, kung meron pa kayo naisip na idea na pwede nyo ilagay dito sa kapag hihingi kayo ng information kay ChatGPT, so pwede nyo ilagay dyan. Pwede nyo i-break down. Yan. Then, click lang natin tong arrow. Yan. Tingnan natin yung magiging resulta, guys. Ayan. So, basahin natin. Ayan. Galing, oh. 'Di ba? So, hindi ka na may stress kung ano pa yung kailangan mong gawin, ano pa kailangan mong sabihin, ano pa yung kailangan mong message para mapa-yes mo yung customer po natin. Ayan, guided na po tayo. Maganda ba? Type na maganda? Ayan guys, napakaganda ng ChatGPT kapag na-maximize po natin. Ayan. So, check natin guys, So, narito ang 25 powerful follow-up messages na pwedeng gamitin sa iyong Network Business Success Club. Ang mga mensaheng ito ay design para maging direct, personalized, at enticing sa mga OFWs at empleyado na target market mo. Ayun ang sabi ni ChatGPT. So number one, hi name. Nakita mo na ba ang details ng automation chatbot offer namin? Perfect ito para sa mga busy tulad mo. Limited slot lang ha. Sayang kung maubusan ka. Oh, di ba may number one, follow up ka na. Oh, number two, follow up. Checking in, ready ka na bang simulan ang side hustle mo? Ang automation system natin ang bahala sa effort mo or sa effort.
So, ayun guys, meron ka ng pwedeng i-kopya. Then, ang gagawin mo na lang dyan, medyo i-edit-edit mo na lang na swak dun sa offer mo or sa gusto mong mangyari. Ayan. So, gentle reminders yan. So, ayan yung 1 to 5. So, pili ka dyan kung ano yung gusto mo. Then, number 6, ayan. So, pwede naman lahat yan. Pwede naman lahat yan. Then, number 6, urgency message. Ayan. So, hi name. Update lang po. Slot R. Filling up pass for our automation chatbot offer. So, gusto mo bang makapag-reserve? O, di ba? Tinanong mo na. Ayan. Hello, name. Baka na-miss mo ang chance na ito. Pwede ka na bang mag-start with just 399? Ano? Game ka na ba? Di ba? So, meron ka nang pwedeng sabihin dun sa customer po natin. Yan. Nakuha kayo ng idea, di ba? So, hindi na kayo may stress. Oh, before kasi wala pang ganitong klaseng system, kaya may stress ka talaga kaisip ng strategy kung ano yung sasabihin mo dun sa automation chatbot mo. So, eto na guys, meron na ChatGPT na pwede natin gamitin. At libre lang naman ito. Wala naman itong bayad. Pero, tingnan natin, baka soon magpabayad na sila. Ngayon kasi libre pa eh. So, i-maximize natin habang free pa. So, yung ChatGPT, pwede natin ma-access yan kahit sa cellphone. Pwede natin ma-access kahit sa cellphone. Type nyo lang chatgpt.com. Ayan. So, pwede natin ma-access sa cellphone yan. So, binigyan na tayo ilan? 25 message. Ayan. Final call messages natin. Hi name, huling tawag na ito para sa automation chatbot offer namin. Ano, ready ka na bang mag-start? Oh. 'Di ba? So kasi ang nilagay nating offer is automation chatbot. So kaya yung sinasabi ni ChatGPT. Huling tawag na ito para sa automation chatbot offer namin. Kaya kailangan ilagay niyo yung tamang information dun sa gusto niyo mangyari, kung ano yung ino-offer niyo. Okay? Ayan. So I hope guys na nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo magkakaroon ng personalized message doon sa mga customers po natin kapag nag-set up tayo ng chatbot po natin. So, hindi na kayo may stress. Okay, so, etong ChatGPT na yung tutulong po sa atin. Ang maganda nito, ikaw mismo mag-set up kay ChatGPT ng gusto mong mangyari para personalize talaga sa iyo. Kumbaga, swak doon sa gusto mong mangyari. Okay? Yan. Pero sa mga wala, actually, gumawa na ako ng template para sa mga gustong makakuha ng copy. Ayan, so meron tayong template na pwede naman gamitin. Okay. Okay, so ayun guys, binigyan na tayo ng 25 messages na pwede nating i-set up. Then ikaw na bahala kung anong interval. Actually, pwede mo na naman yan lagyan dito. So kasi dito hindi natin nilagyan ng interval kung kailan siya may message. So pwede mo sabihin kay ChatGPT kung ilang interval. Kunyari, after 1 hour, at daily. Pag sinabi mo daily, bibigyan ka ng pang daily message. After 30 days, 60 days, so bibigyan ka ng ganung message. Okay, so ganun nagwo-work si ChatGPT. Ngayon, bonus na lang guys. Bigyan ko kayo ng bonus para at least magkaroon ka ng idea. Magkaroon kayo ng mga magandang pang-post. Okay, so turuan ko kayo paano magkaroon ng magandang pang-post. Di ba napapansin niyo yung mga post ko? Sino nakakapansin ng mga post ko dito? Yan. Type ng number 3. Yun yung mga nakapansin ng mga post ko. Yan. Di ba medyo malalalim yung mga post ko na iba dun? So, turuan ko kayo paano kayo magkakaroon ng pang-post. Kasi minsan madrain ka talaga. Mag-isip ka ng ano yung pwede mong i-post para content dun sa FB mo, sa Facebook mo. So, eto guys, bigyan ko ng idea kung paano kayo magkakaroon ng pang-post. Yan. So, ready na ba? Ready na? Bigyan ko yung idea. Ganito lang guys. Isip kayo ng isang word or isip kayo ng gusto nyong mangyari dun sa content natin or dun sa ipopost natin. Halimbawa na lang, gusto nyo na yung post nyo is para dun sa mga tao na, dun sa mga members nyo na gusto nyo mag-take action. So, ibig sabihin, yung pag nabasa nila yung post mo, mamomotivate yung ating mga downline. So, parang mga ganon. Okay, so bigyan ko ng idea paano siya gagawin. Ganito lang. Isulat nyo lang dito kay ChatGPT, give me
Give me motivational post about taking action. Anong ganito guys? In Taglish. Parang medyo, di ba? Parang ikaw gumawa, di ba? Hindi latag AI. Give me a motivational post about taking action. Oh. Then, check lang natin kung ano yung ilalabas ni ChatGPT. Let's see. Hmm? Ayan. Ayan, no? So, ayun yung binigay ni ChatGPT. Oh, 'di ba? Basahin natin ang pangarap, hindi lang iniisip, dapat ginagawa. Maraming tao ang nangangarap ng mas magandang buhay, extra income, mas maraming oras sa pamilya at financial freedom. Pero bakit kakaunti lang ang nakakakamit nito? Ang sekreto, action. O, hindi mo kailangan maging perfect bago magsimula. Hindi mo kailangan maghintay ng tamang panahon dahil ngayon ang tamang oras. So, binigyan niya tayo ng pang-post. Di ba? So, meron ka ng content para dun sa Facebook wall mo. Di ba? Pwede, pwede guys. Nakatulong, nakatulong. Nakatulong ba? Type ng nakatulong or may natutunan? Pwede. Pwedeng pwede. Di ba? Ngayon, oh, bonus. Oh, another bonus pa Hmm. guys. What if ganito naman gawin natin? Halimbawa, meron kang one word na naisip. O pwede mo rin gawan siya ng caption. Caption post. So, ganito lang gawin natin. Give me a post about gawin natin persistence in Taglish. Try natin guys. Yan. Di ba? Ang ganda na binigay. Walang susuko. Ang lakas ng persistent. Oh. Kung madapa ka, bangon ulit. Kung mahirapan ka, laban pa rin. So, meron ka ng pang-post. Di ba? And so, hindi ka na mangangamote. Kung ano yung ipopost mo. Oh, meron ka ng pang-post. Hindi ka na mahihirapan. So, chat GPT lang yung sekreto, guys. Yan. So, isip lang kayo ng mga idea na gusto nyo mangyari sa post nyo. Ano, then, isabihin nyo lang kay ChatGPT. Then, kay ChatGPT, then gagawa niya kayo ng gusto nyong mangyari pang post. O pwede rin dito image. Hingi kayo ng image. Anong klaseng image yung gusto nyo. So, pwedeng ibigay ni ChatGPT yan. Yan. So, i-maximize nyo to guys, tong ChatGPT para marami kayong magamit na pang post, marami kayong content sa Facebook account nyo. Ano para hindi kayo mahirapan kung paano mag-isip. So, nandito na kay ChatGPT. Bibigyan niya kayo ng mga information. Alright? So, ayan lang muna guys. I hope na marami tayong natutunan dito sa ating training ngayon. Umabot tayo ng 10:34 na. Bagay, anong oras tayo nag-start, di ba? Yan. Okay?